Okay, all UAAP teams had played 3 games already, and kahit na medyo konti pa yung sample size, ready na kami mag-overreact or at the same time, ibahagi yung aming mga early season hot takes for UAAP. Welcome again to another episode of License to Shoot Podcast. Ako si Miggy C. Kasama ko si William Go at sa aming piling, hindi kayo magsisisi. At yun nga, UAAP early season hot takes. This episode will be a bit spicy. Ay, William, ano ba Spicy, yung kailangan mo spicy. sabihin dyan? Sige, disclaimer lang, no? Okay, so, yes, since hot takes siya, medyo, parang some of our takes could be out of hand, pero, sinasabi na namin na we don't have any hate intended towards a player or a team or maybe a coach na parang parang hine-hate namin sila or like hindi kami believe sa kanila. And also, if yung mga hot takes namin, if they don't age well, we'd be very, very much happy. Like yung hot takes namin na parang negative yung dating, like hindi, kunyari, sabihin namin hindi sila mananalo, ganyan. We would be very happy for those teams or players or coaches to prove us wrong, actually. Kaya, wag natin patagalin pa. Ako na mauna. Excited ka agad sa hot take eh. Ayaw mo munang kamustahin kita tungkol sa UAAP. So ito, dadaan lang kita. Very quick lang tayo para Sige, ano sige. muna natin, lagyan muna natin ng appetizer bago yung main event. So for sure nakanood ka nung Saturday. So ano masasabi mo sa new look Smart Araneta? Yung Araneta Coliseum, parang yung Clippers na court dati, yung Love City era. Ah, Actually, nung ano pa lang kasi 'di ba nasa office ako nung nanonood ako ng ah, nasa office ako noon. So, yan habang nagwo-work. So, hindi ako masyadong fully nakatutok sa TV since syempre nasa trabaho. So, pasilip-silip lang ako sa office TV namin. And then, mm, tingin ako. Tapos, nung parang ina-announce yung starters. So, napaisip ako, bakit red na ah, yung, yung baseline tsaka sideline? 'Di ba? ah, Tapos yung pagka-tip off, sabi ko parang sakit sa mata ng kasi parang Clippers yung niya, 'di ba? Yung court niya. mm. So hindi ka natawa masyado dun sa bagong look ng Smart Araneta. Wow. Tsaka masyadong bright kasi. Parang hot take agad yun ah. Oh, pero yeah. pero sumasabay ka agad sa tema ng episode. Pero yun, ako ano lang, nagulat lang ako na may new look. Pero at the same time, okay lang sa akin kasi it looks different and at the same time fresh tignan yung yung Araneta. Parang mas distinct na sila. Kasi pareho sila ng MOA before na blue yung sahig, di ba? So ngayon, Yun din. parang mas may instill mo na pag pula Araneta yung Pero yun, mukhang excited ka na nga sa hot takes. Bigla mong hinot take yung Araneta. So yun, parting shots lang. Ano na, new era of Smart Araneta. So I'm looking forward for new big shots na gaganapin sa sa Araneta kasi tapos na Sa yung floor na. mga It's stress a ni new floor. Oh, new floor na, so mga new memories na with that new floor at inyo excited akong makita. Pero let's go with yun na, hot take. Yung mga hot takes natin sa UAAP. Sige, yung una mo na, batuhin mo na yan. So far, Ateneo's Mortal. By Medyo. the way, sorry. By the way pala, forgot lang sabihin, itong hot takes namin, hindi namin alam kung ano yung hot take ni William tsaka hot take ko. So, Hindi namin pinag-usapan basically, to. hindi namin pinag-usapan yung hot take namin, tinago din namin. So, parang dito ko lang malalaman at dito niya lang malalaman yung takes ng Mm. isa't isa. So, pwede kami mag-disagree, pwede kami mag-agree. At yun naman yung yung purpose ng ating episode ngayon is to have a healthy conversation. So, kung at the after the episode, may sinabi kaming agree kayo or disagree, At saka kanya-kanya usap din ta kasi ano. tayo nung parang, sige, kahit parehas na yung pinapanood natin. Kumbaga, iba yung ways of seeing natin. Like, iba yung approach natin, iba yung perspectives natin sa pananaw. So, baka mamaya, di ba, parang pag may nakita tayo na we see it differently, pwede siya maging hot take. Pero ano tayo, yun nga, pag agree or disagree, let us know to the comment section. Hmm. Let's have a healthy conversation. Sige, tuloy, bigay, ano muna, bakit mo sinabi ang take na yun sa Ateneo? Well, for me, to start the season, syempre, new team and
safe to say rebuilding talaga sila since wala na sila Ah. yung vet from the dynasty team na parang na-experience nila yung paghihirap ng Ateneo all the way to Pero the ito dynasty. Oh, sige. kasi feeling ko bibubuhos mo na lahat ng speech mo dyan. So puputulin mo na kita. Pasensya na. Pero parang hindi naman hot take yung mortal na yung Ateneo. Kasi parang it's already a fact Oo, hindi na sila yung parang this season. invincible. Hindi kasi 'di ba may So mga hindi na iba. siya hot take. Hindi na siya hot take. Hindi kasi may mga iba Ah, kasi tingin pa rin nila na malakas na Ateneo pa rin to kasi syempre, I mean, Coach Tab, 'di ba? So parang for me medyo ano na eh, parang yeah, I see it as a hot take kasi knowing the type of identity that Ateneo has built na 'di ba lagi parang heading into a game, alam mo na sila mananalo. Tapos kahit sa huli, 'di ba? Like, kahit last year, 'di ba, daming nagsabi na sila pa rin magcha-champion although they won the championship pero hindi siya yung parang dati na alam sa simula pa lang alam mo na. Pero now parang mas slim yung chance nila na mag-champion ngayon. Although I'm not counting them out. I'm never gonna count them out especially na andyan si Coach Tab. So parang ang hirap i-count out yung Ateneo pero mas slim yun lang yung masabi ko mas slim yung chance nila of winning it this year. So, yun, siguro nandun pa rin ako hindi pa rin ako convinced na hot take yun. Kasi nandun na ako sa point na Sige. fact na yun eh. Pero eto, hindi Hmm. na kita po pwersay na bigyan ng hot take pa yung Ateneo kasi feeling ko kung hot take, parang mas maganda parang mas hot take pag sinabi mo, hindi pa pasok ng finals ang Ateneo. Pero ayoko din pumunta doon. Nagigets ko din yung point mo kung bakit ayaw mo pa sila i-count out. At ako Oo. din naman eh. And by the way, since nadaanan natin yung Ateneo, gusto ko lang i-plug si Bakits kasi kanina nakita ko yung video niya about Ateneo breakdown. Oh, wait, So huwag mo kung gusto muna niyo i-spoil. Hindi ko pa napapanood eh. hindi, sinasabi ko lang, kung gusto niyo lang panoodin yung play-by-play dahil hindi naman kami Oo. yung pod naman namin is for Analysis. conversation. Oo, O kung gusto niyo conversation ng lang. mas in-depth analysis about kung ano nangyayari sa Ateneo, bakit sila 1 and 2 ngayon, siguro maganda tignan yung episode na yun. So yun lang naman. Play by So play. play-by-play yun. So ako, di ko nasasabihin yung sinabi ni Buckets doon kasi may spoil kita. Pero going, hot take ko na to. I'll go with my hot take naman. Okay ka na sa Ateneo, no? Okay na, okay na. Okay. So ako, since simulan mo sa hindi masyadong magandang hot take, simulan ko sa medyo good news na hot take. So UP, first round niya, hot take ko 7-0 to. Hindi muna ako pupunta doon sa limit na magiging magsisweep tong UP. Pero feeling ko hot Oo, take na rin naman yung 7 first round sweep tong 7-0. UP. Actually, agree ako. Mm. Agree naman ako dyan. Kasi dadagdagan ko yung hot take mo. Although I'm not sure if magiging hot take, if this would count as a hot take as well. Pero if mag Ah, 7-0 sila, o all the way sila sa champion, like kahit matatalo sila, siguro mag 1 or 2 games sa elims or sa final. ah, Pero pag nag 7-0 sila, magcha-champion sila. Ngayon, actually, magandang take yan. Hindi ko kasi masabi na 14-0 eh, kasi feeling ko Oo. baka merong Oh, wala akong mahirap. wala akong Pero feeling ko first round. wala akong pine-predict or wala akong tingin na mm, magsusweep. Ako first round, feeling ko lang na hindi pa nagigauge ng mga remaining teams yung lakas ng UP sa offense eh. Ang Kasi lalim feeling eh. ko sobrang lalim eh. Kita mo naman eh, pag yung team mo defensive team kayo, kita naman sa NU eh. So, defensive team yung NU pero hindi din nila kinaya. Tinambakan sila ng 20 nung last game, di ba? Oo. So, feeling ko, hindi lang depensa yung kailangan mong pagandaan pag nandyan yung UP. Kailangan mo din sabayan sila sa offense eh. Which is, ang Din eh. madali lang sabihin eh. Oo, tapos ano, ang daming bala. Oo, so, yun lang. Akin, UP. Masyado kasing sobrang na-OOP-han ako sa UP. Simula pa lang nung Phil Oil pa lang, tinambakan yung Lasal ng finals, di ba? Oo. Doon talaga, Coach sabi ko nga. parang, patikim pa lang yun eh. So, parang sabi ko, pagdating ng UAAP season to, mas
Mas wild pa yan. Oh, mas ano Di na, ba? parang yeah, UP is too much honestly. So, I think, yun ang for me. Yun, pag mag 7-0 sila, o all the way yan sa championship. Kahit hindi sweep, hindi magsisweep, mm, pero champion. oo. Feeling ko din pala kung bakit 7-0. Hanggang 7-0 lang yung kaya kong i-hot take ngayon. Kasi baka mamaya may mag-pick na team sa UAAP na mapigilan sila sa regular season sa second round. Pero as of the moment, hindi ko pa nakikita eh. Di ba? Wala pa ako nakikitang potential. Ikaw ba? Oo, hindi pa natin nakikita yung peak ng lahat eh. Kahit Oo, UP, pero yung, kahit UP oo, honestly, wala. I still don't see them speaking. Mm. Oh, hindi pa malayo pa sa peak yung UP kaya nga sobra akong O ano OP diyan nga. sobrang parang broken sila eh, broken team eh. Parang kahit sa mo tapat, Hmm. 'di ba? So sobrang lakas. Ikaw, I think that's my case about my hot take for UP. Ikaw ba, what's your next one? UST 014. Yun din yung susunod ko eh. Pero hindi, sige, ikaw muna. Sige, bakit 0-14? Sige, ikaw muna. Eh, kung pansin mo yung mga Ang games, di init ba? nun. Hindi, Zero, sa akin hot take to para sige sa lang. sa mga kaibigan ko sa UST eh. Hindi, wag niyo na i-search yung Facebook ko. Sobrang hot Depende. take nun. May hot take din ako sa UST na similar dyan, pero hindi ako pumunta sa 0-14. Yung mga kaibigan ko sa UST, hindi nila sasabihin na hot take yan eh. Sabihin nila, hater lang talaga ako ng UST eh. Anyway, inside joke yan. Pero going back, Kikita ko naman sa mga pinopost mo eh. oh, wag mo naman bring up doon. Pero yeah, Ay, sorry. inside, ano lang Sige. yan, parang, yung kaya feel ko 0-14 ng UST is because, parang, di ba, hindi, yung players nila, hindi mo kang prepared sa season since yun nga, di ba, parang hindi sila nag off-season tournament. So parang, syempre, kahit sabihin natin at nagtatago sila, hindi, pero at the same time, tinatago rin nila yung ano, sarili nila sa mga kalaban nila na parang okay, ano yung Mm, atmosphere pag ito yung kalaban na or ano yung feeling na kalaban namin sila. So basically, parang yung familiarity pagdating sa makakalaban nila, yung familiarity with the competition, ngayon pa lang nila ine-experiment mm. since hindi pa sila naglaro ng off-season para at least 'di ba? Parang kunyari ayan sa PhilOil or sa Pinoy Liga or yung mga basically the off-season tournaments. 'Di ba? Parang okay sige, iba yung atmosphere ng UAAP. Pero at least may glimpse ka kung paano maglaro yung kalaban mo eh. O so pagdating sa ano, kunyari kakalabanin ko Lasal, o ano yung pakiramdam na kalaban mo si Evan Nelly na ikaw yung Pero bakit, ng bola. Oh, pero bakit 0-14? Tingin mo hindi na sila, dahil dun sa 0-7 nila, hindi na sila makakabawi sa second round, ganun. Hindi na sila makakasila talaga at all. hindi kasi kung titignan mo parang ano eh, parang ang bara-bara ng laro. Mm. Diba na parang hindi mo masyadong mag-gauge kung ano ba yung pinapatakbo nila and all. So, Basically, wala nga daw, parang ang wala nga silang play. oo. Parang So, feel ko nga tapon season lang to tapos next year since papasok na yung mga Padrigaw, mga Kyle mm. Paranada, dun sila magsisimula mag-ano eh. Parang hindi not necessarily tapon pala, sorry. Hindi naman tapon pero kumbaga ito yung preparation nila for next. Mm. I think the better term siguro is download season. Parang Oh, pag dina-download ganun. lang nila yung kaya nilang i-download. Download the Or system kaso parang wala pa masyado as of the yeah. moment. Or Tapos, yung yan. ano, okay, medyo corny sabihin to since alam naman natin yung controversies behind this phrase or this line. Pero ito yung learning Alam ko na yan. experience nila. 'Di ba? Ah, 'Di ba? Ito yung learning experience nila basically. Parang next year, kumaga in the past Gilas ito yung ito yung learning experience nila. And then yung main nila, yung World Cup nila would be season 87. Especially dun na dadating yung mga recruits nila. Di ba parang konti lang naman yung high caliber recruits nila na
na play right away sa season 86, more on karamihan residency. Actually, kung titignan mo nga lang sa listahan nila ngayon, si SJ Moore lang talaga yung parang highly Hmm. touted rookie nila. Tapos, Pero hindi pa hindi pa masyado ginagamit, nagpaparamdam eh. Kasi hindi hindi pa nga, parang ginagamit. hindi ginagamit. Oh, Ang yun din. naalala ko lang sa kanya, first game lang, 3 minutes lang ginamit. Tapos yung Lasal, sa Lasal hindi ko na sure kung nagamit siya. Pero May parang injury, wait lang, may injury report ba sa kanya? wala naman. So, Ah. siguro ano lang, rookie kasi so hindi binababad masyado. Hmm. Pero hindi ko din nagigets yung sense kasi kung rookie ka tapos nasa rebuilding team ka, di ba dapat ginagamit ka parang Jalen Oo. Green, Cade Cunningham, di ba? Parang, oh, Hindi kaya yung, alamin mo yung competition sa ano. oh, Kahit sabihin nga natin na fine, ayoko talagang paulit-ulit sinasabi to. Learning experience nila to, di ba? Eh, yun nga, ah, kaya para matuto ka o diyan ka matuto, alamin mo yung kaso athlete hindi nila pag nasa ginagamit. UAAP, di ba? Ah, Gets ko sana kung injured pero 'di ba wala naman balita kung ano injured ba siya or ah, whatsoever. So parang mm, yun na nga. Eh wala naman siyang bad blood kay coach, 'di ba? wala, wala naman. Yun Ay, parang as of the moment, parang oo, wala naman wala eh. Pero naman. hindi lang Oo. nagagamit eh. So, Although yun. hindi ba may affect yung drama from off season? Anong drama? 'Di ba nagkaroon ng drama nung off season sa UST? Na? Or coach Wait Bal lang. or kay coach Bal lang yung issue na yun. 'Di ba basta nagka-drama nung ano eh sa UST dati. Pero like basta bago pa na Parang, publicity na SMC na ang hahawa. parang nare-remember ko to. Pero, Ah, feeling ko naman nung dumating na yung SMC tsaka si Coach Pido, wala na tayong masyadong balita nga kasi nga nagtago nga sila, di ba? nagtago So, eh. wala akong maalala dun. Pero ako, ikaw 0-14, ako feeling ko, ini-negotiate kita na ano, maging mas, ano naman, mas mabait ng konti. Kasi ako feeling ko, 3-11 team sila at best. Alam ko At best sabihin mo at 113 best. eh. Hindi. Pwede. Actually, to be honest, yun nga din. Doon din yung statement ko doon din pupunta. 3-11. Pero feeling ko potential 0-14 tong team na to. Hmm. Diba? For this And, year. by the way, hindi ako hater ng UST. Kung may stock nyo ako doon, huwag nyo ako stokin. Pero Uy, hindi kung, rin alam, ako hater ng UST. kung, Pinagtitripan ko kung, lang kung, yung mga kaibigan ko sa UST. kung kilala nyo ako, parang mas sinusuportahan ko pang UST kesa sa Lasal dati. So, diba? Mas marami pa nga akong t-shirt ng UST kesa Lasal. Di tayo Legit yan. bati. Tigilan natin Oo. tong So, show na to. hate. So, lumalabas hater talaga si pag natigil yung show na to, Joke lang. hater talaga sa UST. Sa mga kaibigan ko sa UST, mahal na mahal ko kayo. Alam niyo yan. So, yun. Tawag doon. Yun nga, wala nga kasing play eh. So, ano lang, kukwento ko lang, napanood kasi ako ng live show ni Nico Rota nung isang araw, nung last time, nung Thursday. So, may kunento siya. Nanood daw kasi siya ng live din nung Wednesday game nila against Adamson. So, meron siyang narinig na narinig niya daw na ano, parang may dalawang supporter ng UST tinanong, pre, ano yung play ng UST? Sabi. Parang nag-isip daw yung kaibigan niya. Sabi, puso pride palaban lang. Di ba? So parang, and yun nga lang, napanood ko din ng live yun eh. Yung mga games, yung laban nila sa Adamson, wala din masyadong tinatakbong play. Hindi mo din nagigets yung play na ano yung gustong gawin ng USD. Nakikita mo kung paano lang sila makakuha ng points nun is, wala, pumupuso lang sa ilalim yung sentro nila or kaya si Cabanyero take over mode lang. So, ganun lang nangyayari sa USD season. At feeling ko kailangan din talaga ayusin ng like yung plays ni Coach Pido kailangan mas maging refine. Kasi Hmm. feeling ko ngayon nga 3-11 team sila at best. Parang sobrang sobrang slim ng chance nilang makasilat. Unlike for me FEU, feeling ko yung FEU makakasilat yan. Tabla sila ng USD ngayon na 0-3. Pero for sure hindi magiging 0-14 yung FEU. Kasi nga pag Hindi nagtapat sila pwedeng, ng oh, US. tsaka hindi pwedeng 0-14 ng FEU. Sobrang out of brand yun, ah. Pero hindi, feeling ko hindi magsi-0-40 ng FEU. Oh. May mga piyesa sila than UST. So Hmm. yung UST sobrang slim nung chance silang manilat. Pero hindi ko tinatanggal sa kanila yon. So, kaya 3-11. Hindi, actually,
Gawin natin 113. Sige. Sige, 113, di ba? Okay, Hot okay, take. Yan ang okay. hot take ko, 130 ng Sige. UST. Okay, Pero siguro sa mga ano, sige, ikaw muna. hindi, sige. Ito, last parang, hindi, akong parting shots ko lang for UST is, gets ko naman na sa basketball, sometimes having no system is the system na parang, rely lang sa pride, puso, palaban. Pero somehow, some way, mauubos yan eh. Di ba? Hmm. Na Hindi, parang, tsaka ano tayo, nasa era na tayo, new era na tayo ng oo, new UAP era ng basketball na kailangan may basketball. scheme ka, may Oo, may play ka, ganun. execution eh. Di ba? Parang Mhm. ginagawa ni ano, 'di ba? Kahit naman si coaching kahit 'di ba si coaching more on papabayaan ka lang niya pero may mga times especially Mhm. in game, 'di ba? May mga dino-draw up siya ng mga plays na he will put he will put his men in spots na parang ito ang gawin mo para or dito ka para mas structured or mas organized kahit papaano yung nangyayari sa floor, Mhm. which is something na hindi ko pa nakikita sa UST this season so far. Sa first three games nila. Ako na lang siguro parting shots ko sa USD. Pasensya na kung medyo naging punching bag kayo ng episode na to na from 0-40 naging 113 lang. Mm. Pero ano lang, one thing na natuwa din ako nung nanood ako ng live nung Adamson game nila is that nakukulangan ako dun sa like naka-line up ngayon pero kung titignan mo yung nasa nasa bleachers dun sa likod, yung sa likod ng coaching staff nandun si Kyle Paranada, nandun si Deshaun Andrews, nandun yung lane na Phil Am din. So for next year talagang aabangan tong UST with the talent na meron sila ngayon. Meron sila. Pero Pero as naman of the mukhang moment, next year talaga sila eh. uh, pero ngayon 113. Hmm. 212 kung sobrang bait na namin. Pero mamaya, tignan natin. Pero Hindi yun, ako, kahit mabait, 0-14 pa rin eh. ako mabait ako sa 311 eh. Pero parang willing akong ibaba ng 1 or 2 wins lang sila. Maximum maximum. So Hmm. yun na yung peak nila. As in, kunyari mag 70 points si Cabanyero sa isang laro. Hanggang 211, 212 lang sila or 113 lang sila. Hmm. Pero yun, next hot take mo. Medyo napatagal tayo sa Hindi, USD. Pero ikaw na yun, next. Ako, hot take ko yung oo UST. nga pala. Yun, actually, yun nga kasi nga din hot take ko eh. Hmm. So, eto. Medyo mainit yung mga hot take ko dito eh. So, sige, medyo safe muna ulit ako. Babalik ka sa UP. Pero hot take pa rin to, tingin ko. Malik Diop back-to-back MVP. Wala akong nakikitang makaka... May didikit. Pero, oh, Ako hindi, I don't see it as a hot take kasi kahit ako yan din yung feel ko. hindi mo din hot take. Hmm. Back to back, yan eh. Na parang iba rin yung ni Malik ngayon eh, na he wants to avenge the loss from last year. So, kasi kung napanood mo rin si Malik, di ba, parang, may isang game, 17 rebounds ba? Oo. Ito na lang. Ito, actually, baka hindi din to hot take eh. Pero, Sige, susubukan sige. kong i-retweak yung sinabi ko kay Malik Diop. Malik Diop, kung magiging MVP siya, siya yung magbe-break nung curse na na pag nag-MVP ka this Oo, season, hindi kayo hindi rin magja-champion. masyadong hot take. Hindi din hot take. O, ano pa ba na yun? OP sila eh. OP ba? Oo nga, OP nga sila eh. Pero, feeling ko may ano yung ano eh. Baka may magic din yung ano, pag MVP ka, hindi ka mananalo. Diba? Si Pero, Ben Embala yung last MVP na nag-champion yun, di ba? 2016. mm. Hmm. Tapos 2017 siya din ba yung MVP nun? Oo, pero talo sila Pero sa hindi, dun na nagsimula yung ano, Hmm. yung Kasi puro curse. runners-up na eh. Okay, so, Ikaw muna, ikaw muna. sige, sige. Pag-isipan ko muna yung next ko. Sige. Parang sa si Kian Baklaan, mythical team. Ayan ang hot take kasi di ko yung mythical team si Baklaan. Yan Oh, ang hot take. Bakit? Sige, sige, yan ang magandang usapan. team niya na yung NU eh. So parang Pero, kahit wait lang, sabihin natin sobrang structured ng NU, may mga mapupunta rin sila sa situations na kailangan nila ng takeover guy. And ang pinaka takeover guy na nakikita ko sa kanila ay si Kian.
knowing the ano ba, knowing the ceiling of NU this year. Uh, Mm. Ayan, time to shine yan ni Kian. Oh, Pero yung stats niya, iba yung pinapakita eh. Wait lang, titignan ko yung last stats niya, yung stats niya against UP nung Saturday. Nung ano din eh, actually nung Wednesday game nila, medyo maganda yung stats niya. Pero maganda rin. yung debut niya against Ateneo, Hindi 4 naman points lang debut, ata siya. opening game lang. Oh, Ha? sorry, opening game. Yung opening game niya, 4 points lang siya. Ha? 4 points? Di ba best player siya nun? Hindi, si Steve na siyang best player na. Ganun ba? Pero may 8 rebounds, ay may 8 assists ata siya na. Basta mataas yung assist niya nung Pero, opening game nila. hindi, pero Pero mataas somehow, din yung some way. turnover. Yeah, somehow, some way, magkakaroon siya ng mga parang stretch. Siguro mga kahit 3 games lang na ano, mga 18 to 25 points siya. Pero kasi medyo slow start din siya ngayon eh. Tignan mo, Pero last game niya, magpitik yan. 9 points, 3 assists, tas 3 turnovers. Magpitik yan at some point. Ito, medyo hindi. Ito na lang, bibigyan kita ng panapat dyan. So, tingin mo si Remogat ang hindi magmi-mythical 5 at si Kian Bakla na over Remogat. Counted ba yung mga wins sa mythical team? Kon, wait lang. Parang, Pero parang hindi kasi parang hindi. hindi kasi si Luis Si pa Villegas all. ganun din eh. Eh, ba, nanalo naman siya last year ah. Hindi kaya pero like yung UE, Ah, 'di ba? ah, ah. Actually, o nga no, Remogat over Baklaan nga pala. Oh, hindi. Ewan ko, ikaw. Feeling ko hot take yan eh, kahit ano, anong side ka eh. Ako, hindi ko pa naiisip yung side ko eh. Pero as of the moment, Oo. mas leaning ako kung gusto ko lang tumama, remogat ako over Hindi, baklaan. pero mas ano eh, parang mas mataas yung ceiling ni Kian Baklaan. Pero ceiling, this season lang naman pinag-uusapan Kaya natin eh. kaya Hindi nga ko this season niya, this season. Somehow some way puputok yan si Baklaan. actually no doubt ako na magta 20 points yan this season. Pero hindi ko nakikitang masusustain niya yun. Hindi ko nakikita na Kaya masusustain nga, niya yun. kaya nga may certain stretch. Oo nga, pero hindi ko nga nakikita na consistent or like sobrang tatlong beses ko Yun ang hot take. Oh, sige. Ito magandang hot take ko. Sige, sige. Hindi ko nakikita ang magtatatlong stretch na 20 points si Kian Baklaan. Regular season ah. Oh, elimination lang. Elimination lang. Feeling ko pag nag-peak yan, or pag Oh, kunyari yung playoff atmosphere, naramdaman niya which is last year yung playoffs, gumanda yung laro niya ng playoffs eh. Pero yung regular season din last year, medyo, yun oh. nga, medyo mabagal. Ngayon din, medyo nababagalan din ako Kian Baklaan ngayon. Ay, kung naririnig ni Kian Baklaan to, idol ko yan. Hindi ako hater. Sobra. Pero, pero ano, parang hindi ko pa nakikita yung naaano niya, na-absorb niya na this is his team. Hmm. Ayun. So, Pero somehow, some way. Kaya nga ano eh, siguro mga early second round, dun puputok si Kian. Yung ano, the way I see it. kailangan niya mo, yun. Ako, medyo ano pa ako dito. Iffy pa ako. Pero let's go to, ano yung tawag na individual award yan eh, di ba? Let's go to my other individual hot take. Actually, last ko na to ah. Medyo nauubos na rin ako eh. Sa hot Sige. take ko eh. Ano, Ateneo tayo. So, sa akin, hot take ko sa Ateneo, Rookie of the Year, Mason Amos. Ito yung medyo hindi ako convinced pero gusto ko i-push Mason Amos, Wait lang, Rookie of the Year. eligible ba siya? Oo naman. Hindi kasi di bang Rookie of the Year sa UAAP dapat straight out of high school? Out of high school naman siya. First year college eh. Hindi ba? Hindi kasi di ba may residency kapag abroad? Hindi, pero counted yun. Si Lebron Lopez nga counted eh.
Francis Lopez. Francis. Ganun ba? Nagbago na pala ng Rookie of the Year eligibility sa UAAP. Hindi ko na Pero ma-recall. yun, Pero yeah. Oo, Mason Amos naman talaga. Mason ba? Mga feeling ko, pag nagsabi ako niyan, sasabihin Francis Lopez eh. Hindi, mas ano Eh, kay Amos. Amos ka din. Kaya Kasi siguro hindi mo masyadong, din nakikita ang hindi, hot take. at saka masyadong OP yung UP. Pero ano medyo ika-counter ko din yung hot take ko Francis Lopez, so far, last game lang siya nakapag double digit scoring. Pero Kaya nga, consistent yung rebounds niya. double Nasa digit. 7, nasa 9. Hindi, nasa 7, nasa Ah. 9 per game. Hindi kasi So, ang taas 13 pa yung rin ano nun. 13 yung una niya eh. Oo. So, yung sa UE niya, 9 rebounds. Tapos doon sa NU, 7 rebounds, 14 points. Stats-wise, mas feeling ko papabor kay Lopez Kay as of the Francis. moment. Pero tingin ko, Amos to. Oh, Magpipick up yan si Amos. magpipick yan si Mag, Amos. Magpipick yan si Amos. Ano yun, nilamig lang siya nung Oo. first game. Second game, kita mo naman ginawa natarantado tayo ni Amos ng Oo, sa Salasal. Lasal eh. Tapos yung next naman, Yung third game. Ay, maganda din yung pinakita niyo ng opening quarter eh. na, Nakapag kasama siya dun sa back-to-back trips, yung party ng last ng Ateneo sa Tres nun. ah, Natalo lang. yun nga, na ano lang, na magbuhos. Which by the way, birthday Mm, pa na ni magbuhos nun ha. birthday Sarap. shot. Masarap naman ng birthday mo ni birthday na birthday mo, game winner pa. Like, game winning 3 against Ateneo. Oh, actually Couldn't yun ask yung for a better birthday. meron pa naman mas better dun. Ano Manalo sa yun? UP. Di Sino? ba mas maganda hindi mas maganda kung manalo sa UP. Yun ang mas magandang birthday gift this season Akala ko na kasi meron. Hindi, like yung sa mga ah, nangyari. wala naman. So yun ikaw. Ako, Amos over Oh. Lopez Ako, lang ako ngayon. sige. Ako Ateneo din. Pero ito yung Ah, first in the coach tab era na wala silang twice to beat advantage. tama. Tama. Kahit Twice iba subit puro sila nung twice to beat eh. sila. Kahit noong 2016. Tama. Mm. Ito yung first na walang ano, walang twice to beat advantage ang Ateneo. Kasi parang I mean, ang ganda ng nilaro nila sa Lasal pero 'di ba the past few yung ano game yung sa NU tsaka sa Adamson parang ang flat ng laro nila especially nag-blow sila ng 19-point lead. Sobrang Mm. characteristic ng Ateneo yan. The last time they blew a big lead was 2017 pa. Hindi pa sila nagcha-champion nun. Oh, 'di ba? So parang now na established na yung Ateneo sa era ni Coach Tab. Parang unlikely na nangyayari yung ganong instances sa kanya. Pero ngayon, biglang nangyari. So, yun, parang wala, yeah, naniniwala pa rin ako na kaya nila, pero hindi sila hindi sila mag twice to beat advantage. Siguro fourth seed yung prediction ko sa kanila with all honesty. Pero again, sa mga fans ng Ateneo dyan, or at saka mga fans ni Coach Tab, okay, sinasabi ko na sa inyo, based from what I see right now, of course, maiikot yan some way. And if Coach Tab and the Ateneo Blue Eagles prove me wrong, edi ako mismo magsasabi. And I would be happy to watch them prove me wrong. Yun lang naman. Okay, so ako wala actually ano yun parang semi-hot take para sa akin. Parang Hmm. siguro kasi nag-agree lang din ako na hindi sila magta twice to beat. Sobrang parang feeling ko baka hindi sila mag twice to beat. But then again, nanalo sila sa Lasal eh. So Yun nga yung baka masakit, pare. Yun yung diba? masakit. So pwedeng Masakit sa akin. Tamo 1-2 sila ngayon as of this recording time and upload. Yeah, 1-2 mm. sila ngayon. Tapos yung isang panalo nila sa Lasal pa. Ayun, sakit. Oo nga no. Pero to, yun, sa akin, wala yun, okay na ako dun sa sinabi mo na Ateneo na mag, baka hindi umabot ng Final Four. So let's, siguro, Hindi ko before we sinasabing end, sila abot.
Sorry. Yun ang hot take, nagkamali. Hindi aabot sa twice to beat sa Oh, Final Four. walang twice to beat sa Final Oo. Four. So yun, to sum it up lang, ano yung mga hot takes na inagrihan natin. Umpisan ko yung sa una, UST, Eh, 0-14. Ateneo's Mortal. Hindi ako nag-agree dun eh. So, I think hindi natin, syempre, summarize lang natin yung nag-agree tayo. Kaya nga, Ateneo's Mortal. Hindi ako nag-agree na hot take yan eh. So, Ah, ayun, yung di ba? 014 UST. 0-14 talaga? Ayaw mo talaga ng 113 man lang? Hindi, 014 promise. Sige, 0-14. Actually, ramdam ko din. Mabait lang ako na 3-11 eh. Pero, hindi kasi Possessions din. naniniwala din ako kay Cabanyero. Pero sige, 0-14. So, next. Tsaka, parang di, wait lang. Hindi. 113. 113 mo Sige, na yan. basta ako 014 ako, papanindigan ko yan. Basta ako, basta ganun lang sila. Hanggang sa tres lang sila. Hanggang two, maximum of 2 games. Yan. Feeling namin, Oo. 0 or maximum of 2 games lang yan. Ayun, next is, ano pa ba? Hindi din ako nag-agree dun kay Baklaan eh. Yung hot take ni kay Baklaan. Bro. Feeling ko talaga UST lang yung maa-agree natin dito. Oh, yun na nga eh. Yun lang kasi yung madaling i-hot take eh. Hindi, tsaka yung twice to beat ng Ateneo. Ayun, actually yung dalawa lang. So, yung kay ano, kay Amos. Ayun, agree ako dun. Amos ako eh. Rookie of the Year. Oo, yung pero ito tingin ko kahit Amos tayo. Feeling ko medyo sa Close dulo ng second. regular season, Close sa second dulo yung ng Francis. sa dulo ng regular season mapupukpok tayo pag pag Lopez ang panalo pero Oo. Amos pa rin. Pero yun, by the way, kung di kayo agree doon, let us know to the Hmm. comment section. Pag-usapan lang natin yan. Okay. And then yun, And if you can also drop your own hot takes and pwede kami oo, yun, mag-react dun. tama. Oo, react. Actually ako, babasahin ko din yan pag may hot Hmm. takes kayo. Sige lang, sige Oh, lang. so yun, ano ba yun? So yun, to summarize lang, UST 0-14 at Ateneo not making to the, not having a twice to beat advantage and Amos for Rookie of the Year. Yan yung napag-discuss and agree namin na yan yung mga early season hot takes namin for UAAP season 86. Siyempre, as the early first round pa lang tayo, so as the season progresses, may mga developments pa na ating matutungayan. Pero as the moment, we cherish the first 3 games of all of the teams. And yun, this wraps Exciting up pa rin our tong season na to. Oh, no doubt naman yun. So, yun. This wraps up our episode. We would like to invite everyone to like, share, and subscribe. Ay, wait. Di ka nag-agree na 7-0 ang UP? Ay, agree ako dun. Kaya nga sabi Oh, ko, so pag yun. 7-0 sila, champion sila. So, yun. Actually, another hot take pala na nakalimutan lang din namin. UP sweeps the first round. So, yun isa pa sa mga hot take na napag-agreean namin. So, yun. Wrap up lang ulit tayo. This is the yung episode namin tapos na. So please like, share, and subscribe to our License to Shoot podcast. And And we'll engage see with you us sa mga comments nyo. yon. But healthy discourse. Mm-hmm. So yun, we'll see you to the next episode. This is Miggy C. And I'm William Go. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.